Thank you. Salamat po sa biyaya ng ating Panginoon. Sagana po ang biyaya ng ating Diyos. Hallelujah. Hindi po tayo magpapauna na po ako. Wala po muna tayong Last Supper ngayon. I won't officiate kasi may graduation po ng mga bata at 10:30. So, we will give way for that graduation para on time po. So, hindi po ako nakaputi. Kaya hindi ako nakaputi. Yan. Ngayon, napakahalaga po ng ating pag-uusapan. Lahat naman mahalaga, di po ba? Lahat naman importante. Kanina po, as we were worshiping, may tatlong bagay akong, may nakatch yung puso ko na tatlong bagay sa mga sinabi ni Nelory. Sabi ni Nelory, ano ba sabi ni Sir Nelory? Marami siyang sinabi, ano? Marami siyang sinabi actually. Ayan, yung pag-ibig daw ng Diyos, hindi natin kayang tumbasan. Ayan, I like that. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin kayang tumbasan. Sabi pa niya, yung layunin, yung parang, yung basta yung may layunin ang buhay daw natin. Whatever is that. Ano? Ayun, nagkameron ng layunin ang buhay natin. Wow. And pangatlo po, sa akin na lang yon. Ang sarap mag-worship, ang sarap damahin ang biyaya at pagmamahal ng Diyos. My question is, after all those things, after yung kasiyahan sa puso natin, after yung mga pagpapala na galing sa puso ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, tanong, what is our response? May kinalaman po yung message ko doon. After all these things, after yung naramdaman nating sobrang kapayapaan, kagalakan, kapanatagan because of God's great, great love, what is our response? What should be our response, di ba? What should be? May kinalaman po doon yung message ko for today. May isa pa pala, kaya sabi ko tatlo yung sinabi ni Nelory that strike my heart. Ako po kasi pag praise and worship, bukas na bukas yung puso ko at yung espiritu. Kasi doon po nangungusap yung espiritu ng Diyos sa espiritu natin. Kaya nga, kahit wala ng word of God okay lang okay. Basta malaga yung espiritu ng Diyos na nakakatch ng espiritu mo, bumabagsak sa espiritu mo. Di ba? From the Spirit of God, yung mga living word. Yan, nalimutan ko na ulit yung sinabi ni Nel. Sabi pa doon ni Nelory, yon. Siya'y namatay, pero muling nabuhay. The question is, kung siya kaya hindi nabuhay? Siya ay namatay, pero muli siyang nabuhay. Kung siya kaya ay hindi muling nabuhay, may connection po yung mensahe ko doon. After we got saved, what's next? Yon. Kung natigil sa kamatayan ng Panginoon ang lahat ng ito, sa ating buhay din, after tayong maligtas at natigil na tayo, anong kabuluhan, di po ba? Anong kahahantungan natin after we got saved at wala na tayong ginawa? Nothing, di po ba? Just like the Lord, He pursued to be alive, to be revived, to get life. Nabuhay siya. For what purpose? For what purpose? Ganon din po tayo. After we got saved, what's the purpose of our living? What's the purpose of our living? Alam po niyo, napagtagumpayan ko ang araw na to because I asked somebody actually to replace me preaching here. Kasi sobrang marami po ako pinagdaan sa trabaho and healed po ako. But God is so good. Yung biyaya, yung dulang biyaya ng Lord, lagi yung po yung lakas natin para maglingkod at magmahal sa Kanya. Ayan. Napakaganda po. Sasabihin nyo, ito na naman yung topic ni Pastora. Wala na bang iba? Yes, might be yes. Wala na pong iba kasi hanggang hindi ko po nararamdaman at hanggang hindi ko po nakikita na ginagawa po natin kung ano yung mga sinasabi ng mga preacher here, siguro po hindi magsasawa
nakalabitin kami ng banal na Espiritu to really exhort about this topic. My topic is God's will for man. God's will for man. Ano ba yung kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa akin? God's will for man. Ano ang kanyang kalooban? Natanong na ba natin yon? Tagal ko ng Kristiyano. 3 years, 4 years, 10 years, 15 years, 20 years. Ano ba yung talagang kalooban niya? Diba? Ano yung kalooban ng Diyos sa tao? Sa buhay ng lahat ng tao. Hindi lang sa'yo, pati doon sa people out there, people in the dark, people who is now at lost, to every mankind. What is God's will for them? Natanong nyo na ba yon? Natanong nyo na po ba yon? Anong kalooban ng Diyos sa lahat ng tao? Ano? That is only 4 letters. 4 letters. Ito na naman ako. 4 letters. It start with letter S. Thank you. Thank you, Brother Yang. Very alert si Brother Yang. God's will for all mankind. Not for all. God's will for mankind is to save. To save. Huwag po natin aalisin yan sa puso't kaisipan natin. Jesus came. He died to save. But He rose again. But He rose again. For what purpose? Di ba? Napaka-importante po na sa puso natin, hindi mawawala yung one goal na yan, pinakang-basic goal why Jesus came. Okay? Let us all first ask the guidance of the Holy Spirit as we study His living word. Father, in the name of the Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit, we welcome you. We welcome you. We honor you. We give adoration and highest honor, God, sa iyong dakila at banal na pangalan. God, hindi mapapantayan ang iyong pagmamahal. Hindi namin kayang misang maunawaan kung ba't inibig mo kami ng walang kapantay. Inialay ang nag-iisa mong buhay. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon. God, at this moment, forgive us. Forgive us. God, nakikita mo ang karumihan namin. Nakikita mo ang lahat sa amin. Kung may mga bagay kaming nasabi, nagawa, naisip, Panginoon, na hindi po nakalugod sa iyo. Father, right this moment, forgive us. Forgive us, God. We want you to be with us, God. And we know that you are so holy, God. So holy. Kaya Lord, sa oras na to, Panginoon, we surrendered our lives to you, Panginoon. And we accept, Panginoon, yung aming mga kahinaan. Lord, patuloy ka pong magpahayag sa amin. Patuloy ka pong magpalakas sa amin. Higit sa lahat, patuloy mo po kaming gabayan, Banal na Espiritu Santo. For apart from you and your anointing, we cannot do anything, God. Holy Spirit, have your way. Mangusap ka po at mag-convict sa bawat puso at kaisipan namin. Lord, this is your moment. This is your time. This is your service. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Yan, God's will for man. Ang ganda po, no? Parang mapakinggan mo lang, mag-iisip ka. And so exciting. One, anak, God's will for man. Jesus came for one reason. That is, to save. To save. To save. Yan po ang ultimate purpose ng pagparito ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay Diyos. Ang ating Panginoon ay Diyos. Subalit,
Pinili niyang maging tao. Alam po niyo, kala ko may mga mothers kasi din dito. Combination po ang message kong ito sa mga sa mga nanay, ng mga graduate. Combination po to Combination, again, sa mga, kaya may salvation po dito. Para po kung may mga baguhan dito, may bago po ba? Yan, parang lahat taga-GUS yung nakikita ko Kung, I thought po may mga nanay na dadalo. So anyway, para sa ating lahat to. Para sa ating lahat. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yan. 1 John 4:10. Yan ang pag-ibig ng Diyos. He came to save. He came to save us, to forgive us from all ating mga kasalanan. How great is God, di po ba? Grabe po ang kanyang dinanas, pero still, that very purpose why He came, that is to save you. Sabihin mo, to save me. To save me. Prevailed. Nangyari because of His great love for you and me. Next. Yan. Sana po, sa ating buhay Kristiyano, sa ating Christian walk, i-memorize po natin tong verse na to. Kasi po ito, nung mabasa ko to, hindi na po ito nawala sa puso't kaisipan ko, na kahit ako'y tulog, kaya kong i-quote yung mga salvation verses. Kasi may makatabi man lang kayo sa jeep, may ibulong man lang nyo to with the power of the Holy Spirit in you. Ha? Minsan may makatabi kayo anywhere. Kumakain kayo, ibulong nyo to. Alam po nyo, Jesus came to save. And hindi po doon natatapos. At hindi dapat matapos. Hindi dapat matapos. The ministry of Jesus is pinagkatiwala niya sa mga anak niya. We are His extension. Are you not happy na kayo ay representative and extension ng pagmamahal ng ating Panginoon? Di ba? Nakakatuwa. Wow! Pinagkatiwalaan ako ng God to be the extension of His love for mankind. Ako po, to be honest, pag ako po ay nagiging representative ng boss ko to talk sa mga taong kakausapin niya, even nung nasa Mandaluyong pa po ako, may SPA ako, I'm so happy. I'm so happy. Parang wow. Parang basta, I'm so proud. Sabihin ko na sa inyo, totoo. I'm so proud. Wow, pinagkatiwalaan ako ng boss ko to talk with this person or to represent her or him sa meeting na to. Wow, talagang tontuwa ako, excited ako na maging representative niya. Kasi pinagkatiwalaan ako. What's such a great privilege, di po ba? Tanong, ano pa kaya pag pinagkatiwalaan kayo ng Diyos? Ano pa kaya pag ang Diyos ang nagsabi na, anak, representative kita. Anak, sa halip na ako ang gumawa, ikaw ang gagawa. Sa halip na ako ang magsalita, ikaw ang magsasalita. Yung puso ko, anak, isasalin ko sa puso mo so that my heartbeat will be your heartbeat too. Di mo ba? The owner of the universe, magtitiwala sa'yo. Di mo ba nakakatuwa? The more we should be proud of. Sorry if the word proud is negative or what, pero I think kailangan maging masaya tayo, di po ba? Di po ba? Alam po nyo, there's nothing wrong na mag-fellowship tayo, magpalakasan tayo, magmahalan tayo as a church. Nothing wrong. But, I'm telling you, to save one soul from the wrath, from the condemnation, from hell, it is a very, very big thing for God. Napakalaking bagay sa Panginoon na may maligtas tayo na isang kaluluwa na magdurusa forever sa impyerno. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Dapat we can shout of this. Truth that will always prevail.
truth na kailanman cannot be altered by any fact. Sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang. Notice the word lamang. Only in the name of the Lord. Only in the name of the Lord Jesus Christ. Alam po nyo, as you speak that verse to anyone, there is anointing. I guarantee you. Sasamahan ng Panginoon ng presensya niya. Ang banal na Espiritu Santo ang magkukonvict sa taong kausap mo. I'm telling you. Because it is His will. It is His will to save people. All. Kaya nga, for God so loved the world. Mundo. Ha? Ano ba yan sa Tagalog? For God so loved the world. What the world represent? What the world represent? Not only you, not only me, but the world. So love. Ganon. Yung sukdulan, sabi nga yung sukdulan, biyaya, grabe. Ganon. For God so love. Yung the word so. Sobra-sobra ang ibig sabihin nun. Sa Tagalog, ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, wow, ang sarap mag-worship, ang sarap ng pakiramdam, na maramdaman mo, God so loved me, God did tremendous thing, great things for me. But after this, what? After ko maramdaman ang lahat ng ito, ang lahat ng kapayapaan, ang lahat ng kagalakan, what? Anong kasunod na gagawin ko? Wala lang? It's just enough that I feel so comfortable and love. Nakuha po ba nyo? Sana mag-get nyo ang puso ng Diyos. Makatch nyo ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi lang sa'yo, hindi lang sa akin. For God so loved the world. Next, anak. That the Father gave. Alam na natin yan dyan, 3:16. Alam na natin, hindi ko na po pinasulat yan. That the Father gave. Ano ang binigay ng ating Panginoon? Everlasting, unconditional, never failing love. Kaya nga yung biyaya, yung pag-ibig, never failing, yung biyaya. Katumbas ng never failing love is biyaya ng Diyos. Biyaya ng Panginoon, the never failing love that the Father gave. Sabi nga sa Ephesians, minsan our natural mind cannot comprehend the love of God. Totoo naman, di ba? Totoo naman eh. Ako nagkakamali pa rin, ako nagkakasala pa rin, ako ganito pa rin. But yet, yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago sa buhay ko. How can I comprehend that? Paano ko mauunawaan yan? Na sobra-sobra yung pagmamahal na yan ng Diyos. Up to this moment of time in our lives, hindi nagbabago. Sabi nga kanina sa awitin, walang katumbas. And yet, look at me na lang. Di ba? Wag na po, ayoko na tingnan. Look at ourselves na lang. Ako na lang wag na lang yung ibang tao. And yet, His unfailing love never ceases. Sabi nga, to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Tatagalogin natin, anak. Yan. Tagalog, anak. Yan. Sabi sa Tagalog, sa Ephesians 3:19, at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ayan. Upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Habang nauunawaan po pala natin yung lawak, yung lalim ng pag-ibig ng Diyos, the more, yung measure ng pagka-Diyos ng ating Diyos, ay mapupuspos tayo. Kasi the more we will be thankful, di ba? We will worship Him for what He is. Who He is. Kaya, as we give gratitude for everything na ginawa niya at kung ano siya, patuloy na kung sino siya sa atin, yung kapuspusan ng ating Panginoon, mapupunta po sa atin ang banal na Espiritu, ang kikilos, para mas lalo pa nating maunawaan as we desire, habang ninanais natin
habang ninanais pa natin na makilala pa ng malalim, ng malawak, ng kompleto ang ating Diyos. Ito po, sabi ko nga, para sa unbeliever po yung iba kong message, no? Pero sana maunawaan pa po natin ng lubos for us to know what to share. For us to know or to guide us kung paano natin ibabahagi ang magandang balita tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Gusto niyo po ba na makapag-share kayo? Di ba? And then sabi nga, kailangan, we should know what to share. And dapat kumbinsido tayo sa ating sasabihin, di ba? And alam natin kung ano yon, di po? At naranasan natin for us to be effectively share kung ano yung pag-ibig ng Diyos. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang pagmamahal ng Diyos. Ito ang ginawa ng Diyos. Nakuha po ba nyo? Para maibato natin sa iba. And bahala na si Lord doon. Pag sinabi na natin sa iba, it is His mission. It is His work. We are just an instrument. We are just His masterpiece. Because we are His children. His children na pinagkatiwalaan niya. Okay? Yan. Kapag naunawaan po natin ng lubos ang pag-ibig ng Diyos at tinanggap natin siya sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pagsuko. Kasi minsan kahit Kristiyano na po tayo, hindi pa rin tayo sumusuko. Yan, no? Wala pa rin pagsuko. Yan. Sa pamamagitan ng pagsuko ng ating mga buhay at pagpapaupo sa Kanya sa sentro ng ating mga puso. O pwede hindi lang po ito sa mga unbeliever. Tanong, talaga bang nasa sentro na siya ng puso mo? O nasa gilid lang? O nasa likod? Or tabi-tabi lang? Nasa sentro na ba talaga ang Panginoon? Nasa sentro na ba talaga? Ayan. Doon na po masisimula na tayo ay mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Yan. Those are the key. A surrendered heart. Narinig ko kay Brother Tom yun eh. Willing heart. And tatlo yun eh. Willing heart. Surrendered heart. And yun tama. Willing heart and a surrendered heart. We must have a willing heart and a surrendered heart. May isa pa yan. And a humble heart. Contrite heart before God. Upang tayo ay mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Alam po nyo, as we go further and deeper sa ating relasyon sa Diyos, nakikilala naman natin the ways of God, di po ba? The ways. Ano ba ang kaparaanan ng Diyos? Hindi naman pwedeng ganun lang eh. Hindi naman pwedeng ganyan lang eh. Nakaupo ka lang, babagsak na ang pagpapala. Hindi naman pwedeng wala kang ginagawang effort. Mapupuspos ka na ng kapuspusan ng Diyos. Dapat, there must be right attitude. Di po ba? At napakahalaga din po ang pagsunod. Pagsunod sa kung ano yung sinasabi ng ating Diyos. Next, anak. Yan. Yan ang pag-ibig ng Diyos. We could share that to everyone. Kahit sa text, sa ating mga kaibigan na malalayong lugar. Kapatid, pinsan, ang dami-dami. The world. We could share this truth to the world. Yan. God's love is infinite, everlasting, unconditional. God's love is boundless, endless, limitless. Walang katapusan talaga. And ito po, kapag tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, no one can separate us for His love. No one. Kay boyfriend, kay girlfriend, kay sino pa yan. No one can separate us for His love. Next, anak. Ayan, Jesus came to give life. Una, to save. Then, second, to give life. Sabihin mo, pastoran mo, buhay na buhay naman ako eh. Here I am, humihinga. But what kind of life do you have? What kind of life? Diba? Anong buhay? Buhay mo. Ano ang buhay mo noon na hindi mo pa tinatanggap si Lord? At ano ang buhay mo ngayon? Sige nga. Compare natin. What's your life before and after you receive Christ? Ayan. So, abundant life here and now. Here and now. Hindi mo pwede sabihin, saka na yan, pag ako ay
nakapag-ganito, nakapag-graduate, nakapag-trabaho. Siguro sa kaniyang abundant life na yan, pag ako'y may bahay o ganito, o pag edad ko ng ganito, wala pong ganun-ganun. Walang ganun. Kahit po kayo mga bata pa, mararanasan nyo yung abundant life. Hindi lang naman ito sa material na bagay, di po ba? Yan, yung kaisipan mo, spirit, soul, and body is prospering. Yun po yun. Yung abundance na yan. Spirit, your soul, yung body is prospering. Sabi sa John 3. Ayan, John, is it 1 John or 2 John? 2 John 3. Ha? Ang will ni Lord for us is our mind, soul, and body is prospering. So mararanasan natin yon. That is the kind of life na gusto ng Panginoon. Here and now. Pero sa John 10:10, ito yung pinaka-common. Naparito ako, sabi ng Panginoon, upang ang mga tupa, siyempre tayo yon. Tupa na tayo ng Panginoon, di po ba? Nung tayo hindi pa tumatanggap sa Kanya, ano tayo? Kambing? Kambing ba yon? Ayan. So ngayon, ito na yung will niya. This is God's will for man. Upang ang kanyang mga tupa, sabihin mo, ako yon. Hello? Ayaw? Okay, ako yon. Ayan, ako yon. I-claim nyo na. Masarap kayang mamuhay ng spirit, soul, and body is prospering. Masarap yun, ha? Masarap yun. So that you can shine and maka-influence kayo ng iba na wala pa. Kasi, alam po nyo, ang dali lang kayo maka-influence. Pag ang isang tao wala sa Panginoon at nasa Panginoon, malaki ang pagkakaiba nun. Napakalaki. And yung nasa Panginoon, pag nag-shine ka na, you can get more influence to the people in the world. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang buhay mo ba ngayon, kapatid, ay hindi kasiya-siya? That's not God's will for you. That's not God's will for you. If ang buhay mo ngayon ay hindi kasiya-siya. Yan nga. Ayan pala, sinabi ko na. Hindi yan ang ninanais ni Lord para sa'yo. Kung ang buhay mo ngayon ay hindi kasiya-siya. Hindi kailanman niya ninais na maranasan mo yun. It's not His will for you. Because God's will for man is good. God's will for man is perfect. Though we are not perfect. Pero ang plano ng Diyos, maganda. Kaya nga siya namatay at muling nabuhay. Muling nabuhay. For that kind of life na gusto niyang maranasan mo. Next, anak. Yan. Ayan. To give life. Yun ang matindi pa. Hindi lang sa buhay na ito, maganda ang buhay, hayahay ang buhay, kundi buhay na ganap after our days here on earth. That's so good. Yan ang pwede natin ding i-share sa iba. Alam mo ba, may sakit ka? Sa langit, wala nang sakit. Alam mo, malungkot ka, umiiyak ka? Sa langit, wala nang pagluha. Ha? And paano ka mapupunta? The question is, gusto mo ba na i-guide kita papunta sa sabihin ko sa iyo ang secret, how to be in heaven? Yun lang yun eh. Mga simpleng salita lang. Okay, sabi sa pahayag, ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng tao. Mananahan silang kasama siya at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At wala nang kamatayan. Sa langit po yun, di ba? Kasi dito may kamatayan tayo na, alam naman natin yan, physical. Okay? But in heaven, wala nang kamatayan. Ang title po niyan sa pahayag, Bagong Langit at Bagong Lupa. Yan. Hindi lang po yan sa mga Jehovah Witnesses, ha? Para sa atin din po yan. Yung bagong lupa at bagong buhay na yan. At siya ang magiging Diyos nila at wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pag-iyak, sa langit lang po yan. At sakit, ayan, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So yun, gusto mo na ba na matuldukan ng iyong sakit? Alam niyo na kung anong remedyo, di ba? Be in heaven. Be in heaven. Next, anak. Ayan, ayoko na pong sabihin ito sa Deuteronomy 28:3. Ay, ginanong pa talaga. Masyadong masipag yung nag-type sa akin.
Yan. Ito po, conditional. Ang salvation, unconditional. Pero itong mga blessing na to, unconditional. Unconditional. Ito pa, mabilisan ko na lang po, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani, at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbaka ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing magmumula roon. Pagpapalain niya kayo, puro pagpapala, ano? Yan ang will ni Lord. Kasi yan ang will ni Lord. Pagpalain tayo. Why? Bakit gusto niya pagpalain ka? To be a blessing. To be a blessing to many people. How can you be a blessing if you are not blessed? Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Di ba? He will bless you sa work ng iyong mga kamay. Yan. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. That is a blessing. Kala nila pag blessing ay pera lang, ay material lang. No. Victory. Victory. Sabi niya rito, nasa na? Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo nyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya silang pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gagawin. Yung kamalig, yung lagay ng bigas, yung inyong rep, lahat yan, pagpapalain ni Lord. Next, anak. Ayan, sa Deuteronomy, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating niyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo para pasasaganain ang ani na inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip, kayo pa ang magpapautang. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Sabi doon sa Ingles, you will be the head and never the tail. Ang isang Kristiyano, there's always call for leadership kasi anak ka nga ng Diyos pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Siyempre, kanino niya ibibigay yung authority? Sa mga taong dapat bigyan ng authority. And sana, pag nandun na po tayo sa ganung posisyon, wag naman nating abusuhin. Ano po? Yan. Humility pa rin. Kasi humility talaga exalts anyone. Saan? Gagawin kayo ng Diyos na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. We are the head, never the tail. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin yung mabuti ang kanyang mga utos na ibibigay ko sa inyo ngayon. This is conditional po. Next, anak. Last. Last na po. This is the last will of God for men. Last will of God for men. To lift up the name of Jesus. Amen? Taas natin ang pangalan ng Diyos. God's, unang will ni Lord sa man? To save, to give life, to bless. So that will niya na we can be a blessing to others. And pang-apat, the last, among many, ito na po ang huli ko. To lift up the name of Jesus through witnessing. Ayan. Sabihin mo, ito lang trabaho. Mahaba-haba po to. If the Spirit of God is in your heart, then you will be moved to share Jesus with others. Is the Spirit of God in us? Yun lang po yun Is the Spirit of God in us? Yun lang. That is my challenge. Ayan. You will be moved to share Jesus with others. If you have not been doing that, then it's time to begin. Jesus came to save. At hindi po dapat matapos ang ministry na yan. And those He has saved, He has commissioned, alam naman natin. Yan. Discipleship pa rin po bumagsak ang ating topic sa Matthew 28. Go. Paano tayo makakapag-disciple kung hindi save ang tao? Dapat save muna before we can make disciples. Di ba? It's so hard to disciple anyone if he or she is not saved. And then, if you are born again of the Spirit of God, you are sent of God. Yun. Yun ang maganda doon. If you are born of the Spirit of God, you are sent by God. So sabihin po natin, I am sent by God. May kausap ako, I am sent by God. Yan. Kahit po gustuhin man natin o hindi, we are sent by God. Yung
yung ibang kapatiran dyan na nasa San Miguel, kung anong ginagawa doon, mag-share-share po tayo. Kung sino man yung, hindi po ba? This is so basic. Napaka-basic po. Napaka-simple lang. But we can share Jesus to anyone. To anyone. And sabihin ko po sa inyo, ayoko man pong tumingin doon, pero ang pagpapala ng Diyos, babagsak sa buhay mo. Ayoko sabihin na, ay, ganun si Lord. No, hindi naman babagsak ang pagpapala. Hindi lang material, lahat ng pagpapala, name it. If you heed to the Great Commission to win the lost for Him. Para lang sa Lord. Kasi, niligtas ka niya. Niligtas ka niya. Sabi nga ni Nerory, anong purpose? Diba? Anong purpose? Anong purpose? At niligtas ka niya. Next. The love of God is the strongest witnessing tool you could ever hope to have. Alam ko naman yun yung fear, yung magiging hesitant. Sisharean ko ba to? Kakausapin ko pa to? Patahan dito? Baka naman isnabin ako nito o baka hindi ako pansinin. Ay, wala tayong pakialam. Pansinin tayo, isnabin tayo, dedmahin tayo, hindi tayo pakinggan. Pero, ang mahalaga, did you experience the love of God? Kung na-experience nyo ang pagmamahal ng Diyos, it is the strongest. Ito yung panghahawakan mo. It is the strongest witnessing tool. Naintindihan niyo po ba ako? Sana nakukuha po niyo ang heartbeat ng puso ng ating Diyos. Sana nakakatch niyo ang pagmamahal ng Diyos. Kasi kung nakatch niyo, pwede niyo isalin. Kung hindi niyo nakakatch, you cannot share anything that you do not have. Ito, napakahalaga. Let the Holy Spirit lead and direct you. Let the Holy Spirit lead and direct you. He'll show you what to do, whatever He tells you to do. Kaya nga po, pasensya na lagi ko pong itinuturo about who is the Holy Spirit, what is the role of the Holy Spirit, what is the function. Hindi po ako nagsasawang ulit-ulitin dito yan habang may pagkakataon ako magsalita. Kasi, ang banal na Espiritu po ang ating kalakasan sa ating kahinaan. Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng tapang kung tayo ay naduduwag. Ang banal na Espiritu ang mag-guide sa atin kung hindi natin alam ang direksyon. Ang banal na Espiritu lamang po. Kaya, pasensya na po, lagi ko isinisingit, the functions, anong kayang gawin ng banal na Espiritu sa isang Kristiyano. Dahil yun po ay napakahalaga. Hindi ako ang kailangan nyo o sino pa mang preacher or teachers. What you need is the ministry of the Holy Spirit in you. Because the Holy Spirit is in you. Okay? Ang sabi po dito, okay? That's where the power of witnessing comes from. Just following the leading of the Holy Spirit. Di ba? Di ba? Sa pag-witness po, ang banal na Espiritu ang magbubulong sa inyo. This is the right word na dapat mong sabihin. This is the right prayer. This is the right person na dapat mong i-approach. Ang banal na Espiritu. Magtiwala tayo hindi sa ating sariling kaalaman, hindi sa ating sariling karunungan, kundi magtiwala lamang tayo sa ministry o sa magagawa ng banal na Espiritu sa buhay mo. Ako po, sabihin ko talaga sa inyo, ako isang taong duwag din dati. Yun po, kahit sa trabaho ko, hindi ko alam what to do. Pero ngayon, I can face kahit sino doon. Po, kasi ang banal na Espiritu Santo, buhay. Buhay po siya, nakikilos para sa atin. Hindi lang sa ministry, maging sa ating mga trabaho o kung saan paman. Siya ang gagabay at magbibigay sa atin ng kalakasan. Next. Even if you don't win, kahit po hindi natin ma-win ang lahat ng tao na masishare natin, pero nag-iwan kayo ng atmosphere ng pagmamahal ng Diyos. Bahala ang Espiritu ng Diyos ang kumilo sa puso ng tao na yon.
Ang mahalaga, nagtanim po tayo ng seed, yung salita. Ang seed ay salita ng Diyos. Nagtanim tayo ng salita ng Diyos sa puso ng tao, and ang Diyos ang bahala na magpalago ng seed na yon sa puso ng taong yon. Maniwala kayo. Once na nagtanim kayo, hindi pwedeng walang ani. 1 day, 2 days, 5 days, 1 year, 2 years, 3 years, mabuborn again ang taong yon. Even if that very moment, hindi siya tumanggap sa Lord. Pero nagtanim ka. At bawat pagtatanim, bawat seed, bawat butil, lalago. Naniniwala po ba kayo doon? Lalago at lalago yan. Kaya don't shy, huwag ka man nang mag-alinlangan, magtanim ka lang. Magtanim ka lang. Bahala si Lord ang magpabunga sa tamang panahon. Next, when you start to anak, balik nga yata muna. When you start to witness to somebody, it's important that you remember one thing. Yun. Kapag po tayo nagbahagi ng salita ng Diyos, o yung salvation, yung Acts 4:12. Acts 4:12. Sa silong ng langit, pangalan lamang ng Panginoong Hesus ang binigay sa ikaliligtas ng tao. As you start to witness to somebody, hindi naman, importante po, alam na alam mo, hindi ka nag-iisa. Sa bawat bukas ng iyong bibig, sa bawat pagsasalita, naka-back up ang banal na Espiritu Santo to give life sa sinasabi mo. Maniwala kayo, hindi kayo nag-iisa. Di ba sabi? Sa Matthew 28:20, remember, I'll be with you. Remember, I'll be with you kahit sa wakas ng panahon. That's the word of God. Remember, I'll be with you. Tandaan nyo, sabi sa Matthew 28:20, tandaan nyo, I'll be with you. But, if you just go and make disciple, God will back you up. Next, anak, the Holy Spirit is in you. Nasa inyo na siya sabi sa John 15, 16, 18, yan, ganyan, 19. The Holy Spirit is in you and with you. Anong dapat mong ikatakot? Di po ba? Anong iisipin mo na baliwala ang gagawin ko? Imposible. Imposible na mabaliwala. That's why you can witness for Jesus. You don't have the ability and the power. You just have to know the word sent you to do. Basta ang mahalaga, yung salita na sasabihin mo. Yun lang ang mahalaga. And napaka-importante po, it is full of grace. Full of grace yung pananalita nyo. Kasi biyaya lang naman talaga ng Panginoon We will release the love of God full of grace. Yan. Kapag tayo daw po ay nag-witness, pakinggan natin. Maging conscious, buksan natin yung espiritu natin, listening to the Spirit of God. Maging po tayo, para pa nag-worship tayo, dapat po pag nag-worship tayo, nakikinig tayo parang, expectant. Parang excited ka. Umaasa ka sa salita o sa encouragement sa iyo ng Lord. No, may sakit ka. Be expectant or be excited that God will tell you, you are healed. You are healed. Napakahalaga nun. You are healed. Pangahawakan mo yun Kahit after that, may maramdaman ka, no, I'm healed. I'm healed. Panghahawakan mo yun kahit anong mangyari. At magpakailan pa man, hahawakan mo yun. Hindi mo bibitiwan that very word na nirelease ni Lord o na nag-strike sa puso mo o inimpress sa'yo ni Lord while we were worshiping God. Even if you are worshiping at home, even kahit nasan ka, may sasabihin sa puso mo si God. Panghawakan mo yun. Alam po niyo mga kapatid, so excited na alam nyo na ang banal na Espiritu Santo ay kasama mo at nangungusap lagi sa'yo at kumakausap sa'yo at gumagabay sa'yo. So excited po yan. So excited. Ayan. May po ako One time, I don't know what day, I texted Sister Nitz. Sister Nitz, please sabihin mo sa taong ito ganito. Swak. Napakahirap po nung pakiusap namin, pero through the power of the Holy Spirit, that person said, yes. Mahirap po yun 2 person yun, actually.
Through the power of the Holy Spirit. Hindi ko alam ba't si Sister Nitz ang aking tinext. Hindi ko alam. Among all many people here. Pero Sister Nitz ang hiningan ko ng tulong. Last minute. Sister Nitz, please, I need your help. Please text this person and tell her like this, like that. Just, wala pang 12 hours yata, the person said yes. Pero napaka-imposible po nun. That's example. Example lang po yun ng mga sinasabi ko. Si Pastora naman, kung ano-anong kinikwento, imposible po na pag tayo nag-rely sa banal na Espiritu Santo, pag atin siyang sinunod, imposibleng walang mangyari. Imposible. Next. Yan. And anak, sorry ha, ang bilis ko mag-next. Yan. When you go out to witness, listen to the Spirit of God. Yan. Listen to the Spirit of God. Listen, parang that time, sabi ko, sino kayang papa? Ayoko mag-direct doon sa tao. Pwede naman ako mag-direct. Why not? Kilala niya ako. Pero ewan ko, ba't kailangan si Sister Nitz ang pakisuyuan ko? I don't know. Kasi, I just know in my spirit, it must be Sister Nitz. Not me telling directly to the person of my pakiusap. Listen to what the Spirit of God says to you. The Holy Spirit will give you the words you need. You will know what to do. You will know what to do. Napakadami ko na pong experiences dyan. Na kahit yung boss ko, minsan sabi niya, ayoko. Ma'am, may meeting kasama kayo. Ayoko. Hindi ako pwede. Ma'am, but I will pray to the Holy Spirit. Holy Spirit, I need my boss. I need my boss. I'm not the owner. I need my boss. Kailangan siya. Hindi ako ngaharap. Kailangan siya. Wala pang 10 minutes. Itawag doon yung, hindi pa puno uso ang cellphone yung buzzer, ano yung intercom. Yan. Mag-intercom. Sabi niya, yes ma'am. Sige na, sasama na ako sa'yo. Oh, wow. It is God with the power of the Holy Spirit na kumilos. Hindi siya born again, ha? Pero pinapatunayan ng salita ng Diyos, totoo ako. Pag nagtiwala kayo sa akin, just minute, ayaw niya, hindi siya pwede, masama whatever. Kaya mo na yan, ikaw na pumunta doon. Sabi ko, wow, hindi ko kaya. Kasi dapat talagang siya, may mga bagay na talagang dapat may-ari. Hindi pwedeng ako lang. I mean, you know that. Sabi ko, ayun ang mga bagay na hindi ko malilimutan po sa buhay ko as my experience to the working of the Holy Spirit. At sa akin, pag-share ko din po ng salita, pinagpipray ko isang tao, bigla siyang mai-slain with the power of the Holy Spirit. It's not me. It's the Holy Spirit na hiningan ko ng tulong that as I pray to this person na hindi ko kilala, kikilos ang Panginoon and siya, yung parang ilulukuban siya ng banal na Espiritu. Ganun po kumilos ang Panginoon. Hindi tayo mag-relay sa ating sariling lakas at karunungan. Kita ng Lord yung ating pananampalataya at yung ating, yung parang we are so desperate. Kita niya that we are so desperate longing for His help. Alam ng Panginoon yun. Baback up ang Panginoon. Pero kailangan po magsimula sa atin. Dapat po may effort tayo. May effort. Kasi, sobra-sobra ang pagmamahal ng Lord eh. Yung biyaya niya, grabe. Ba't hindi tayo mag-e-effort para din sa Panginoon? Para sa Panginoon, what is this life? May katapusan ng mundo na ang buhay natin. 40, 50, 60, mawawala yan. Ano kaya yung paggamit natin habang tayo may hininga, habang tayo may lakas, at habang may pagkakataon? Sapagkat darating ang oras, wala ng pagkakataon. Amen po ba doon? Ha? Hindi natin hawak ang oras. Hindi natin kontrolado ang panahon. Hindi natin lahat hawak yan. It is all in the hands of God. That which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the Spirit is Spirit. Are you born? Yung bang Spirit yun na born again? Our Spirit, yung Espiritu ba natin totoong nabuhay? Ha? Sabi sa John 3:6, that which is born of the flesh is flesh. But that which is born of the Spirit is Spirit. Tayo yon. Ha? Buhay yung ating Espiritu. Anak, please. You are not supposed to think opposite from the Spirit. Dapat kung ano yung leading ng Spirit, you will not oppose the Spirit. You will not fight against the Spirit. Kung ano sinabi ng Espiritu ng Diyos, do it. When you lose your vision of winning lost souls for God, then you are no longer thinking like the Holy Spirit. You're thinking like yourself. Akuha nyo?
Kapag po nawalan tayo ng interest o ng wala tayong pakialam of winning lost souls, we are not thinking like the Spirit or like God. We are thinking like ourselves. Hanggang dito lang. Ito lang ang naiisip ko. Hanggang dito lang ako. Again, mga kapatid, napakaraming pagkakataon. Nagkalat ang mga kaluluwa that is destined and doomed sa hell. Are you not sad? Are you not affected? Samantalang yung iyong ama, umaasa sa'yo. May kamay ka, may paa ka, may bibig ka, may puso ka. That which is born of the Spirit is Spirit. You are supposed to have the same kind of vision that the Holy Spirit has. The same kind of compassion and faithfulness that the Lord Jesus Christ Himself had. Because you have the same Spirit in you. Kung ano yung Espiritu ng Diyos, Espiritu mo. And nakalagay dito, the same kind of compassion and faithfulness that the Lord Jesus Christ Himself had. Yung pagmamahal, yung katapatan, yung compassion na yan ang binigay sa iyo ni Lord. Ganon din. That same intensity of faithfulness and compassion na meron ang Diyos nung iligtas ka. Ganon din ang ibibigay ng banal na Espiritu sa iyo. As you said yes, and as you take the first step to share, that same compassion of Jesus, ibibigay niya sa puso mo. That same faithfulness of Jesus in you, nang ikaw ay piliin niya. At by the power of the Holy Spirit, naunawaan mo at tinanggap mo ang kanyang pagmamahal. If Jesus, the Lord, our God, had that kind of dedication to the gospel, so you can. So you can. Kasi ang espiritu mo, espiritu ng Lord, iisa. Kung si Jesus, andun yung intensity na nandun yung intensity na makapag-share ng gospel or through His life, na demonstrate niya ang pag-ibig ng Diyos, kaya mo rin. Kaya mo rin. Because the Spirit of God is in you. Yun lang po yun. Anak, matatapos na ako. Don't argue about the Bible. If you want to win a person to God, don't argue. Tandaan po nyo yan ha. Tayo kasi parang, magaling ako. I know this. I know. I know the history of love and I know the time and anything. No, don't argue. Just share the love of God. Again, uulitin ko, the love of God is the strongest tool you'll ever have to witness. Wala nang iba. Wala nang iba. Just the love of God in your heart. The love of God in your heart. Na mararamdaman ng tao. Ha? Kasi wala naman tayong maiitago eh. Mararamdaman ng tao yung love na yon. That is the strongest tool. Hindi yung kaalaman natin. Hindi ko anong doktrina. Kundi pagmamahal ng Diyos. Minsan po tayo nagiging, yung ating, anong tawag doon? Yung ating ulo, lumalaki na pag marami ng alam. It's not the bigness of your heart, of your head, but the bigness of your heart. Puso po, puso sa puso. Ang usapan pagdating sa Panginoon. Hindi, ang kaalaman po, minor na lang po yan. Ang mahalaga, Jesus is alive in you. But before you go out to tell others about Jesus, pray, syempre, pray. Paano sabihin nyo na, pupunta na ako doon, ganyan. Of course, pray, pray, and pray. Patapos na po ako, mga kapatid. Jesus wants His deeds to manifest in you, but God can reach the lost through you only. God can reach the lost only through you. Alam po nyo, marami namang pwedeng gamitin si God kasi sovereign siya, all-powerful. Pero may mga bagay na gusto ni Lord, ikaw. Personal po ang ating relasyon sa Diyos. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Sabi ko, sige, ako pa rin ang tatayo sa linggo. Yung ganon, may mga bagay na so personal si God. And may mga bagay na gusto niya, ikaw ang gagawa talaga. If you allow Him to do so, let God witness through you,
Jesus came to save. Tapos na po ako dito. Jesus came to save. It is God's will to save. He will save anybody. Let Him use you. Be a witness. Be a soul winner. Ayan. Tapos na po ako dyan, I think, anak. Ayan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kaliniman at inilipat sa kariyan ng Diyos. Ayan. Mangunguna, mananahan at mangunguna sa atin ang Diyos, gagawa para sa atin. And yung supreme power ni God, aayusin niya ang buhay natin. Ito po pa sa mga unbeliever din to eh. Yan, gagawin din ng Panginoon sa iba ang mga nabanggit na bagay through you. Yan. Ganun lang naman po ang cycle ng Christianity. Anak, close mo na yan at baka humaba pa ako. Yan. Yun naman po ang cycle ng Christianity. Kung ano yung ginawa ni Lord, music team please. Kung ano yung ginawa ni Lord sa'yo, gusto din ni Lord na gawin mo sa iba. Yun lang naman ang cycle eh. Hindi doon natatapos kasi ang ating Diyos ay hindi natapos. Hindi natapos nang ikaw ay iniligtas. Namatay na siya sa krus eh. Ligtas na tayo, di ba? Pinagbayaran na niya ang kasalanan mo. Pero muli siyang nabuhay. Ganon din po ang ating cycle as a Christian. Mga kapatid, can I invite you all to sing this song? Music ministry, please. And as we sing this song, while the music ministry is preparing, damahin natin ang puso ng Diyos. Damahin mo ang puso ng Diyos. Naisin natin na madama ang kagalakan ng puso ng Diyos nang tayo ay makita niya, nang tayo ay iligtas niya, at nang tayo ay pinili niya. Damahin mo ang puso ng Diyos. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang Kausapin natin ang Panginoon. It's between you and God. kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos?
lumipas na. Makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Isa pa, kung ang araw mo, kung ang araw mo, Worship God. Let us worship the Lord. Oh, the Lord is worthy of all praises. Karapat-dapat siya. siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, pinagkakatiwala ko po sa iyong mga kamay ang iyong mga anak. Let your perfect will be done sa kanilang mga buhay. Let your heartbeat be their heartbeat. Mahalin ka nila, Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa. Ialay nila sa inyo ang kanilang lakas. Ialay nila sa inyo ang inyong buhay, ang kanyang buhay, sapagkat walang kalugihan, Panginoon, ang mag-alay sa iyo ng paglilingkod. Father God, bless your people. Bless your people. Lord, hindi ko po tinatapos ang mensaheng ito sa oras na to. Kayo po ang magpatuloy. Kayo po ang magpatuloy ng mensaheng ito sa puso ng iyong mga anak. Salamat po sa pagtitiwala na patuloy mo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Let your name be magnified in our midst, in our lives. For the glory, honor of your holy name, Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. God bless you all. Pwede na po tayo makaupo.